tatlo kami, si Colonel Pardo, Colonel Asierto, ako, yung tatlong nawawala ngayon, na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Kung yun ang katotohanan, bakit mo pinaratangan si Ed Asierto? Ano ang meron? Kaya ko yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Port of Manila po, 700 more or less containers. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 Nakalusot po, shipments. mga padating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Meron silang report na pinapapirma sa'yo at dun sa report, parang sinasabi na idamay mo si Senator Sani Trillanes. May nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. I could not accept that, Mr. Chair. Yung mga tanong ko, Mr. Gubanod, doon lang po sa affidavit. Kasi ito ang pinirmahan po ninyo at saka sinumpaan ngayong araw na ito. Ano po? Apo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung totoong nasa maximum security compound po kayo ng Bilimit? Ako po, Your Honor, ay nandun na po ako sa RDC Maximum, National Believed Prison. Okay. Kailan ka pa nandun? I think more than 1 month, Your Honor. 1 month. Ano kaya ang kaso mo? Bakit ka nakulong? Your Honor, dahil sa panghuli ng illegal na droga sa Manila International Container Port. Ano ba ang naging sentensya mo? Life sentence, Your Honor. Inapila mo ba ito? Opo, Your Honor. Okay. Ano ba ang trabaho mo bago ka nagkakaso at nakulong? Operatiba po ako, Your Honor, ng Intelligence Office, Customs Intelligence and Investigation Service, Bureau of Customs. Okay. Nag-i-import ka ba ng illegal drugs? Never, Your Honor. Okay. Tumistigo ka sa Senado. Tama po ba? Opo, Your Honor. At sabi mo sa testimonya mo ron sa Senado, ang itinuro mo na tao na siyang mastermind ng pagpasok ng magnetic lifters na naglalaman ng droga ay si Colonel Asierto. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. Ito ba ang dahilan bakit nagtatago si Colonel Asierto ngayon? Yes, Your Honor. Most probably. Dahil sa pagtestigo mo na siya ang mastermind. Yes, Your Honor. Kaya ko yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Paki-refresh mo ang memory namin. Sino ba si Colonel Asierto? Si Colonel Asierto, Your Honor, I met him doon pang PAOK TF during the time of, I think, General Lacson, Senator Lacson. I met him already with Colonel Don, Sergeant Pahardo pa lang. Sinabi mo noon na si Colonel Asierto ang mastermind, pero binawi mo sa pagtestigo doon sa kaso mo. Yes, Your Honor. So, hanggang ngayon, yung pa rin ang posisyon mo? Yes, Your Honor. Okay. Relax lang. Kung yun ang katotohanan, bakit mo pinaratangan si Ed Asierto? Ano ang meron? During the time, Your Honor, patayan dito, patayan doon. I have to save my life and together with my family. Alam ko si Colonel Asierto at Colonel Pahardo ay hindi ako pababayaan. At aamoy ko na po sa mga kaibigan ko na mayroong mangyayari sa investigation na to. So, para safe po ako, mas ginusto ko pa hong si Colonel Asierto ang sabihin ko dahil alam ko hong hindi kami mag-aaway ng personal. Alam ko magsasakripisyo kami tatlo eh. Dahil sila mismo nagsabi sa akin na tayo ang target. In fact, that is also one of the advice ni Colonel Asierto. Kaya lang hindi ko na masabi sa kanya na, sir, kaun na lang ang bitbitin ko dahil wala na, nagtataguan na eh. In fact, nung honor, yung last hearing, nung tinuturo ko siya, halos sabihin ko sa kanya na magtago ka na, alam ko na rin, nasusunod siya, na mawawala ang buhay. Opo. Simulan natin ang
ang doon sa kung paano kayo napunta doon sa magnetic lifter. Sino yung Henry na binabanggit mo sa affidavit mo? Your Honor, common friend na nagkukuha ng mga kliyente, importer, broker, nagpipinance para ma-release ang kargamento sa Bureau of Customs. Ano po ang buong pangalan niya? Your Honor, yung Chinese niya kayo, hindi ko maano kung Yu or Oi or Li. Sa tagal ko pong hindi na nakalabas ng kulungan eh. 6 na taon na kung hindi ko makuha diretso. Kung kailangan namin siyang tumistigo dito, makokontak mo ba siya? Sana, Your Honor, pumayag. Palagay ko, makukontak ko yan dahil through the other brokers, friends, makukunik ko po siya. Mr. Chair, may I move that the resource person be directed to contact a person stated in his affidavit by the name Henry, so that he will be invited as a resource person in the next hearing. Henry. Chairman Akop, may I request that we all invite the list of resource persons we wish to invite in our next Quadcom hearing before we adjourn, and we will put that into motion. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to invite that guy so that all the statements made by Mr. Jimmy Guban would be corroborated, if possible, in order for us to be able to build a case against these people. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Chairman Akop. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? May I proceed? Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small na isang First District Councilor ng Davao. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung una kayo nagkita, tungkol saan ang meeting ninyo? Your Honor, tungkol po sa mga releases sa kargamento sa Bureau of Customs, Port of Manila at saka MICP. Pwede ko bang malaman ano ang dahilan bakit ipinakilala ni Henry sa iyo si Nilo Abellera Jr.? Your Honor, parang malaman lang na si Henry ay isa sa mga connected sa kanila. Sino kanila? Sa kila Pulong, kay Mans. Also friend ni Michael Yang na talagang totoo na kaibigan si Henry. So, yun ang dahilan kung bakit pinakilala ni Henry si Mr. Nilo Abellera sa iyo. Yes, Your Honor. Isa po sa mga dahilan. Ikaw na rin ang nagbanggit na si Nilo Abellera Jr. alias si Small ang nagbanggit na sila po ay trusted partner ni Mr. Michael Yang. Si Mr. Pulong Duterte at a certain attorney Mans Carpio. Opo, Your Honor. And sinabi rin po ba niya nung kayo nagkausap na siya ang facilitator ng mga release ng shipments nila sa customs? Sinabi niya rin po na luwagan na lang yung pagkanilang kargamento. Ulitin ko, nabanggit mo dito na merong shipment sina Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio at trabaho ni Small o Mr. Nilo Abellera ang mag-facilitate nito. Sinisiguro ko lang yung kasagutan po Your ninyo. Honor, iba po yung facilitation. Siya lang ang nagsasabi, kasi ang nagpa-facilitate po ng documents yan, iba. Siya lang nagsasabi sa part namin sa CIIS na kaibigan ang mga yan. At trabaho ni Mr. Abellera sa pagkaalam mo ang maglabas ng mga shipments nila. Yes, Your Honor. Okay. Na medyo mabilis para mabilis makalabas. Pwede po bang malaman kung ilang beses ilang beses pinacilitate
ni Mr. Abillera yung shipments nilang tatlo? Your Honor, isa po dun yung mga nawawalang container. Kaya hindi namin pinakialaman. Ano naman ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abillera? Missing containers. Huwag nang pakialaman directly. Huwag nang pakialaman. So, ibig sabihin, sobrang luwag ang hinihiling sa iyo. Hindi po namin ibig sabihin kasi kami po ay nanguhuli or nag-alert So, sa labas. ang ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Oh, yes, Your Honor. Okay. So, yung maluwag pala, sa affidavit mo, huwag hulihin. Opo. Maliwanag? Opo, Your Honor. Okay. Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Nina Michael Yang, Pulong Duterte, at Attorney Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Kung tatanungin po natin ang customs, kung meron pa silang records ng mga ito, meron pa kayang records? Your Honor, kahit 6 na taon na po akong wala sa customs, tingin ko may file sila. Hindi po mawawala ang file ng customs. May records po yun. Siguro naman may mga logbook kayo doon sa customs. di Opo, ba? Your Honor, at saka computer. Lalabas po ba doon yung pangalan ni Mr. Nilo Abillera? No, Your Honor. Dahil records doon ay pangalan lang ng company. Pangalan lang Ng company, ng consignee, ng kumpanya. or importer, Your Pero Honor. yung kumpanya, malalaman natin kung sino ang may-ari. Pwede po, Your Honor. Pwede. Dahil sa accreditation, kung bogus man yun, nag-file sila ng iba-ibang pangalan. Nabanggit mo rin sa iyong affidavit na palagi kayong nag-uusap sa cellphone o telepono ni Mr. Abillera. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the time. Nasa Posto B, pero ang alam ko, Custom Police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko, sa intelligence alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba itong impormasyon na ito ng ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products. Yung mga nawawala. Doon din sa affidavit mo, para bang dahil sa report ng nagkakaroon ng importation of illegal drugs, binigyan ka ng memorandum? Opo, Your Honor. Ano laman ng memorandum na yun? To monitor the importation of illegal drugs as per order ng nakakataas, si Director Albani ay binigyan po ako ng order. Yung tungkol doon sa magnetic lifter, paano napasok si Colonel Asierto doon? Your Honor, before kami yan nakuha, kami ay nagmi-meeting ni Colonel Asierto at saka si Colonel Pajardo. Dahil nga sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka mayroon naman silang maitutulong tungkol sa pag-monitor ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Sino po ba siya? Si Colonel Pajardo, Your Honor, the late Colonel Pajardo, wala na ngayon. Dati po yan kasama din ni Colonel Asierto sa EDSOT, PAOK TF. Dati rin po siya ang director mismo during that time ng NCR PDEA. Ng alin? NCR PDEA. NCR PDEA, PDEA. opo. Okay. Yung shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic lifters. Ano nang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng No, Your Honor. may kapag-deal sa customs? Hindi. Hindi po. Matatandaan mo pa ba kung sino ang mga opisyales dito? Your Honor, during that time, yung consignee hindi accredited, ibig sabihin po,
walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So probably yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI. Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading ay mga dummies. Sino ba talaga ang tunay na may-ari sa pagkaalam mo? Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Punit Chen nakiusap sa kanya. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Si Pakiulit. Punit Chen. Punit Chen. Chen. Or mayroon pa pong ibang alias. Na si Punit Chen naman, sinabing si Michael Yang. Paano mo naman nakilala na si Pony Chen? Kalibin din po yan ng isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Barakil na taga Calapan City rin, Mindoro. Iyon, importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Sa customs. Kilalang-kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba. So transaction lang na ito, sila ginamit. Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para luwagan mo sila? Nung mga si Mr. Abillera, si Mr. Pony Chen. Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, wag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila Mans Pulong at Michael Yang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong, at saka si Attorney Mans Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ang susunod kong kwan is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw ay na-contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binisita ka ni certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na wag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Noong panahon na yon, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakaalam ko lang po, the ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok doon Tabloid. sa detention cell mo para takutin May ka? kasama po na empleyado ng Blue Ribbon Committee. Ano, no? May kasama. May kasamang staff ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Nanumpa ka. Opo. Mr. Guban, ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez, para takutin ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate? Yun po ang nagpakilalang una, yung staff ng Blue Ribbon. Yun ang kumatok at nagsabing Blue Ribbon to. Then saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yon, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero sa mukha, baka makita ko pa. Matandaan ko pa. Yung bang pinagkulungan sa iyo, may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, I request, Your Honor, na sana madala. Okay. At si Paul Gutierrez, the whole hearing ng Blue Ribbon, nandoon yan. Yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takutin ka, ang sinabi ba sa iyo, i-implicate mo si Colonel Acerto? No, Your Honor. Ano Ako na ang po sinabi nag-isip. nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan. Huwag mong banggitin ng pangalan ng tatlo. Okay. Paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda. Siya din na nagsabi na kaibigan ni Michael Yang, si Benny Antiporda, treasurer or secretary, officer sa National Press Club. Sa kanya po yun ang galing yun. Si Paul Gutierrez ang nagsabi noon. Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko, yung pangalan ng isang Benny Antiporda. Opo. Ano naman ang parte ni Benny Antiporda dito sa salaysay mo? Bilang media man at boss, kaibigan,
ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Michael Yang at saka nila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang yan. Siya po din ang nagsabi, kaya naku-confirm ko mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chairman, wala na po akong may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Akop. The next to interpolate is Congressman Salo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jimmy S. Guman. Nabanggit mo po rito sa affidavit mo na ikaw ay Customs Intelligence Officer. At binabanggit mo po rito na duties and functions mo consist of monitoring, profiling, and recording of importation of goods, as well as intelligence works. Ano pa po ba yung kasama dito sa trabaho mo? Kasi nag-iisip lang ako, bakit ikaw ang kailangan kinausap? No, ikaw ang kinausap ni na Henry, ikaw ang kinausap ni na Nilo Abellera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po ba yung meron ka Your para Honor, kausapin kanila? Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, ang halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDEA, may counterpart ang PDEA. So alam nila na ang desisyon or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakaalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So ibig sabihin, sa mga panahon ito, ikaw ay may kapangyarihan, may otoridad ka para i-release ang isang shipment. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kapag kinausap ka nila, binanggit mo po rito na luwagan mo, sabi ni Small sa'yo, sa paragraph 4, always talk to me over the phone and sought my help in the release of your shipments, to which I acceded. Meron po ba silang, ano po yung kapalit kapag kinakausap kanila? Isang pakiusap lang po ba yon o mayroon silang offer or anything para pumayag ka doon sa kailang request? Your Honor, may kapalit, nag-o-offer pero nire-reject po namin kasi napakalakas ng ginagamit nilang pangalan. Pwede mo bang banggitin dito kung ano po yung mga offer na yan kung sakali? Konting suhol para luwagan. Pero sabi ko nga, hindi ko namin yan tinatanggap dahil ang impluensya at napakalaki at hindi rin bagay na dapat gawin. So pakikisama na lang ang ginagawa namin. Okay. So ibig sabihin, niluluwagan mo, pumapayag ka doon sa kailang pakiusap bilang isang pakikisama. Although, may binabanggit ka rin na consideration. Except that, sabi mo, dahil malalakas yung mga pangalan na binabanggit, hindi ka pumapayag na tanggapin. Yes, Your Honor. Nabanggit mo dito sa paragraph 5, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and pahinantes of the shipments facilitated by Councilor Small Abellera, that illegal drugs were mixed up with the said shipments. Nung nalaman niyo po ito, ano po yung ginawa po ninyo? Your Honor, yan nga pakiusap, kaya pikit bulag ka na lang doon sa mga shipment nila. Pikit bulag ka na lang, bayaan mo na lang mawala. Kaya nga, ito na lang ang pinukusa namin na isang shipment. Kaya nga, nagiging missing containers na lang. Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Your Honor, as per reports, that is about, sa Port of Manila po, 700 more or less containers. Yan po ay on In a records span naman. of gaano katagal po yung 700 shipments po na yan? Bago lang po si Commissioner Lapina, about 2 or 3 months. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 Nakalusot po, shipments. mga padating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. At sa iyong pagtaya, doon sa mga 700 shipments po na yon, ilan sa tingin mo ang may nakasama na illegal drugs? Your Honor, ang ano namin nun, assessment namin, 50% may palaman. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Base po sa pagtaya po ninyo, gaano karami usually yung laman ng isang shipment na illegal drugs? Your Honor, hindi ko ma-determine ngayon, pero ang nagdedetermine niyan yung PDEA.
nanggagaling na sa kanila ang assessment pag nakakalabas na. Kaya nga ho, pinupukpok ng PDEA ang customs, yung Customs Intelligence Deputy Commissioner, pinupukpok naman yung director, then sa amin naman binababa yung order. Doon sa 700 na binabanggit mo kanina, 350, dahil 50% yung may laman. Mayroon ba kayong finlag doon, in-stop kahit na isa? No, Your Honor, hindi ko talaga nakialam sa kanila. Dahil nag-project na lang kami, nung sinabi, para na lang dito sa isang project. So ibig sabihin, lahat po yon, nakalabas po yon, malaya na naka-circulate. Nakalabas, Your Honor. Malala mo po ba kung anong period po ito? Anong taon? Anong buwan? 2018. Dito sa sinabi mo, sa paragraph 7, on account of our intelligence works, various shipment were alerted, and in various occasions, Councilor Small requested me, luwagan mo yung mga shipments na yan. Alam mo naman na kina Michael Yang, Pulong, at Mansyan. Opo. Kailan ka kanila kinausap tungkol po rito? Your Honor, halos ano naman kasi mula pa ng pagkaupo nila 2017, nandoon na sila. So halos yung telepono, about 3 times kami personal na nagkakilala, nagkakwentuhan, then by phone, tatawag, pare, meron kami dyan. So ibig sabihin na meron kami dyan, hayaan mo na, sabi ko, uwi na lang tayo, huwag na natin pakialaman yun. Sabi mo na appoint ka sa OIC. Sino ba yung i-credit mo doon sa position po na yon, sa appointment mo po na yon? I was designated, Your Honor, as Port of Manila CIIS. Ang nag-appoint sa akin ay yung recommended ako ng director ng CIIS. Then the order was approved by the Commissioner of the Bureau of Customs. Sabi mo rin dito sa paragraph 8, said container shipments were reported missing while on hold and alert status in POM and MICP as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Customs Commissioner La Pena and to shed lights thereon. Hindi ko lang makuha po yung relasyon po ng paragraph 7 at paragraph 8. Alin po ba yung tinutukoy po niyo dito na nawawalang shipment? Yun yung during that year on honor, na mga nanawalang mga missing containers na na-involve sa kanila. Yung around 2018, early 2018, na bagong upo si General Lapina. Mga ilang shipment po itong tinutukoy po ninyo na nawawala? Yan na po yung honor na pag binilang sa containers, around 700 containers. Yung shipments, hindi na ho namin kinukuha, hindi na namin pinakikialaman. Then paragraph 9, binabanggit po nyo dito na may mga overstaying cargoes. One of which was the Vicaba trading shipment. Opo, Your Honor. Anong relasyon po noon doon sa naunang mga nawawalang shipment? Isa po yan, Your Honor, sa tatrabahuin nila na pumutok na tinatrabaho. Ibig sabihin, nalaman na ng ibang tao sa customs, tinatrabaho na namin at tinututukan na dahil nalaman ko na ngayon through sa mga dokumento sa Bureau of Customs na may overstaying na bakal at yun ay tinik na namin diretso. Tinik na po namin. Ibig bang sabihin po ito, nire-report ninyo as missing pero the fact is, unaccounted for lang, doon lang siya sa loob? Yun pong iba po, reported yun na missing, yan po ay overstaying. Ibig sabihin, nasa loob pa ng port. Pag missing na, ibig sabihin, nakalabas na sa port. So, iba po yung mga shipment na binabanggit po ninyo na nawawala dito sa mga overstaying. Opo, iba po yun. At dito sa overstaying po na ito yung nahanap po yung, nakita po yung shabu Opo. na nakapaloob po sa Magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. Paano nyo nalaman na may shabu po doon sa shipment po na yon? Your Honor, coordination na po yun. Ang nag-assist ng information kami at saka si Colonel Asierto at si Colonel Pajardo yung PDEA. Kasi we are working together. So nung nalaman po ninyo na mayroon pong laman po yon, ano po yung naging aksyon po ninyo? Tinutukan na po namin yun. Yung isa na yun na matagal na, dapat more than 30 days na, tinutukan namin, gumawa na kami ng official report para aprobahan ni Commissioner at maibaba, ma-verify ko nandyan pa at ma-open, mabuksan yung container na yun. At na-verify po ninyo na sa Vicaba po ito. Yes, Your Honor. Siya yung importer. Then, nung
Binuksan po ninyo, ano po yung lumabas? Yun po yun, lumabas na yung magnetic lifter, binuksan ang magnetic lifter. In the presence po yan, together with PDEA, na lumabas na rin po yung shabu. Nung makita po ninyo na gano'n, ano po yung sumunod na ginawa ninyo? Your Honor, hindi na po namin trabaho yun, PDEA na po ang trabaho nun, kaya tinurn over ko na sa PDEA. So tinurn over po sa PDEA. Opo, dahil positive na ang drug shipment. Ngayon, nagkaroon po kayo ng kaso. Anong kaso po yung final po sa inyo? Ang related po yung kaso po na yon? Related po dyan, conspiracy to import drugs. Yung droga na po yan, pinalalabas na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Nakasabwat ka ng Bicaba. Ng Bicaba. Kung sinasabing kasabwat ka sa Bicaba, sino-sino ang kasama mo na nakasuhan? Your Honor, kami lang tatlo at saka yung Bicaba tatlo, din Chinese. Hindi po ako, yun lang po. Tatlo kami, si Colonel Pardo, Colonel Asierto, ako, yung tatlong nawawala ngayon. Si Bidasto Cabral Barakel, Lakigan, Katipan, din I think Chinese. To Chinese, na parehong may mga standing warrant. So yung mga kasama mong nakasuhan po rito, yung mga importers din. Tatlo doon sa mga importers plus tatlo po Plus kayo. po yung Chinese, apo. Kailan po kayo kinasuhan? Your Honor, ako po ay witness sa legislative noon sa Blue Ribbon. So ongoing yung kaso. 2018, 2019 po ako, I think early February, March, may pinailan po kami ng kaso. Then I was arrested, I think that was April 2019. Then kailan po kayo na-convict? Kinonvict po kami after 4 years. Last year lang o. Alam ko po napasok po kayo sa Witness Protection Program before. Your Honor, hindi po yata in-effect ang Witness Protection Program noon. Yung RA 6981, hindi po binabanggit pag binabanggit namin. Sa Department of Justice, pag binabanggit namin, parang hindi nila pinaniniwalaan. Even sa court, during the trial, we are insisting that I am a witness during that time. I was a witness in the Legislative Blue Ribbon Committee hearing. Wala pong nag-comment. Kaya nga ho, gusto ko dito ilabas dahil baka kako yung batas, sarado na, hindi na effective. And that is also why, Your Honors, na sana ho yan ay matulungan ako na yan po ay maging effective. So ibig sabihin, hindi po kayo naging witness on the part ng gobyerno? Hindi po. Talagang accused, kinulong. Tinanggal po ako, I think April din. Nung isinerve yung warrant, tinanggal ako sa WPP, dinala ako sa NBI. So lumalabas dito na yung Bicaba, nung kausap mo itong si over the phone, itong si Mr. Pony Chen, babae po ba ito, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Yan po yung kalibinong Katipan. Ito po yung binabanggit din po ninyo na Chinese. Na Chinese po, na ginamit si Bicaba. Yun ang nakiusap kay Bidasto Cabral Barakel para gamitin yung Bicaba trading, maging consignee. So kasama rin po ba siya sa kinasuhan? Kasama din po yun sa Chinese. Kasama niyo pong na-convict? Kasama din po yan na may standing warrant ngayon. But at the same time, siya rin po yung nagsabi po sa inyo na huwag ikaw matakot kasi sila Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. Yes, Your Honor. Itong mga binanggit po niya, lumabas din po ba ito sa pagdinig sa inyo sa kaso? No, Your Honor. Bakit itong binabanggit mo po ngayon, binanggit mo ba ito sa kaso? Sinabi ko lang po yan, no, Your Honor, hindi ko diniretso ang pangalan ng mga taong yan kasi inaantay ko po yung ganitong fora. Dahil kung doon ko yung gagawin sa judicial affidavit ko na sinabi ko na bakit yung tatlo nahuli, nawawala? Bakit ako ang nakakulong? So I am supposed to mention that 3 person, Your Honor, pero baka lalo mapadali kagad ang buhay ko. Sabi ko, kailangan mag-isip muna ako kung paano at kung saan ko sasabihin. Kaya sa judicial affidavit ko, Your Honor, sa RTC Branch 35, nakalagay po yun doon na binabago ko ng statement ko at sinasabi ko rin po, hindi ko po alam na may hearing na ganito. For your last question, Congressman Salo. Panghuling tanong,
Ngayon na nandito ka at sinisiwalat mo lahat ng mga bagay na ito sa nakasulat sa affidavit mo, anong ine-expect mo? I am seeking for truth and justice, Your Honor, na matulungan po ako nitong kagalang-galang na committee para po ang taong bayan ay maniwala sa atin na ang hustisya ay hindi lang para sa maimpluwensya at mayaman. Na ang hustisya ay para sa lahat. Hindi kung sino ang gusto nilang apihin, ay aapihin nila. At ang batas ay hindi na i-implement. Remember, Your Honor, a witness ng Senado ngayon ay nakakulong for more than 5 years mula sa City Jail o NBI hanggang Bucor. Halos ngayong September, 6 na taon na po ako nagdurusa, Your Honor. Maraming salamat po, Mr. Chair. Just sa manifestation, marami pong binanggit po si Mr. Jimmy S. Guban po rito. I would manifest, Mr. Chair, na tawagin din po natin sila sa pagdinig po nito. Kagaya po ni na Mr. Councilor Nilo Abellera Jr., alias Small, kung possible si Pony Chen na binabanggit po niya sapagkat siya po yung nagsabi at nagbanggit ng mga pangalan na may sama po sila sa mga susunod na pagdinig. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yeah, thank you, Congressman Salo. Yes, at the proper time, before we adjourn in this committee hearing today, the chair would like to ask for a motion as to who the personalities we wish to invite in our next scheduled hearing of the Quadcom. Thank you, Congressman Salo. Next to interpolate is Congresswoman Jam Baronda. Thank you so much, Mr. Chair. Since we're talking about war on drugs and at the same time human rights, I may be allowed to ask question regarding this is regarding HOR number 1346 and HOR 1351. Previously, Congresswoman Baronda, may I know, that's a House resolution. yes, Mr. Chair. And is this related to the Yes, issue? of course, Mr. Chair. This is somehow related to war on drugs and human rights. Okay, you have 5 minutes. Thank you so much, Mr. Chair. Mr. Chairman, I read the summary of Chairperson's report on HR 1346 and HR 1351 that Police Colonel Sherto previously included Michael Yang in 2017 report to the PNP as a person with known links to the illegal drug trade. Despite the said report, nothing was done by PNP against Michael Yang, knowing that he was then close to the former president. I recall that it was also in 2017 that former president described our city as the most shabolized city in the Philippines. Such labeling made by the former president caused much shame to our city and to its resident. And I would like to direct this question to PDEA and PNP. Does the record support the claim of the former president in 2017 that Iloilo City was the most shabolized city in the Philippines? PNP? The question is directed to the Philippine National Police. May we be clarified, Your Honors, as to what kind of report that is? My question is, does the record support the claim of the former president in 2017 that Iloilo City was the most shabolized city in the Philippines? Or can you please answer or give me some proof or number of top 50 list of cities and provinces? The case on drugs, at the same time, list of officials of Iloilo City that's included in the list in the war on drugs. I am asking this, Mr. Chair, because my city has been linked to as I was being called as the most shabolized city of our country. The most Shabolized city of the country. shabulized. Yes. Oh, shabulized. Yes, Mr. Chair. Ang tanong ko, Your Honors, Mr. Chair, our apologies that we cannot respond to the question
as of this time, in the absence of the record that being referred to, Your Honor. Mr. Chair, kasi I can recall previously that in a public forum that was held on August 8, 2017, PIDEA Regional Director then, Hil Pabiona, and Iloilo City Director Senior Superintendent Remo Zacarias Cañeso categorically declared that former Mayor Jed Patrick Mabilog was never included in the list of personalities engaged in the illegal drug trade or protector. Again, my question, Mr. Chair, to PIDEA and PNP, is whether former Mayor Jed Patrick Mabilog was included in the list of individuals engaged in the illegal drug trade or drug protector? PNP. Please respond. Your Honors, if you would allow us to refer later on the question with the Directorate for Intelligence as this matter referred to list, probably with respect to the personalities involved in illegal drugs, as I believe. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, gusto ko lang po na malaman kasi sinasabi ko ito. Kasi Mayor Jed Patrick Mabilog is known to be the number 5 world mayor. And he was able to gain many awards and recognition both internationally and locally. Kaya lang naman umalis si Mayor Jed because of his fear of his life. Umalis siya after attending a summit in Japan because he was advised not to come home. Kasi alam naman natin na very vocal ang dating presidente na si Mayor Jed Mabilog na yan. Pilit na ina-accuse na protector ng droga. Although sa buong city of Iloilo, alam namin na hindi totoo. And there were several instances in an event, especially in the 145th founding anniversary and second Kalahi Festival ng Bulwagang Kalahi ng Tarlac, na sinabi niya na pag bumalik si Mayor Jed, papatayin ko yan kasi drug protector yan. But up until now, wala kaming may nakita or listahan from PIDEA or PNP na si Jed sangkot sa illegal drug trade or protector. Ang gusto ko lang malaman dito, Mr. Chair, we need to give due recognition or kailangan natin, kumbaga, ang mayor nga namin, most outstanding mayor, mahal ng taong makajos, walang problema sa droga, naging biktima ng human rights. Paano na lang po yung mga empleyado na tulad ni Mr. Guban, tulad ng iba na hindi nabigyan ng hustisya? Mr. Chair, you know what? Siguro kung gustuhin man ng Quad Commission na ito, I might be able to convince Mayor Jed na umuwi so that we can also ask for his statement anong nangyari sa kanya to shed light sa war on drugs na issue ng Iloilo na hindi naman. Alam mo kasi yung Iloilo known as City of Love, hindi po shabolized city. So it is also our obligation now as the first Congresswoman of the Lone District of Iloilo City to clear the label given by the former president to our city in 2017 as the most shabolized city in the Philippines, Mr. Chair. The manifestation of Congresswoman Baronda is noted, and at the appropriate time, the committee, the Quadcom, will discuss and perhaps come up with a resolution in order that the shabulized tag issued to the beautiful city of Iloilo will now be reconsidered with the
action by the Quadcom. We still need more time to discuss this, and we do hope that in the subsequent hearings of the Quadcom, we'll be able to tackle that particular issue. Yes, again, Mr. Chair, thank you so much. And I would like also to reiterate that I would like to ask PDEA and PNP if they can give the list of top 50 cities and provinces in the Philippines in 2017 with the most number of drug-affected barangays. And second, list of elected local government officials in the city of Iloilo that were included in their drug list in 2017. Okay, If we can have it by next week, Mr. Chair. Yes, may I ask that PIDEA comply and Philippine National Police comply with the request of Congresswoman Baronda. Thank you so much, Mr. Chair. I look forward in clearing the name of Iloilo City from Shabulay City to again, Thank you. Iloilo City, City of Love. Thank you so much, Mr. Chair, and the rest of the chair of this committee. Thank Ngayong you, hapon. Congresswoman Baronda. Comsec, please follow up with the PIDEA and Philippine National Police the request of Congresswoman Baronda. Now, the next to interpolate is Congressman Johnny Pimentel. Congressman Pimentel, you're recognized. Mr. Chair, let me wait for Mr. Jimmy. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko po ay para kay Mr. Jimmy Guban. Jimmy, Mr. Chair, dito sa affidavit mo, marami kang binanggit na mga personahe. At kailangan natin isa-isahin to. Kaya tatanungin kita para makita natin ano ba ang mga role ng mga ito so that for the next hearing, makita natin kung sino mga imbitahin natin sa mga binanggit mong mga personalidad. Ano? Itong si Henry, paano mo nakilala ito? Isa rin po yan sa mga negosyante sa BOC na paminsan-minsan nakukuhaan ko ng mga information regarding importation. So, pero Henry lang ang nakalagay dito. Wala ka talagang full name na nakuha sa kanya. Your Honor, pag kami sa labas po ako, mahirap po mag-alala pag nasa loob ng kulungan. Kasi ginawa ko po ito, nasa kulungan Pero ako. ito, namumukhaan mo ito. Yes, Your Honor. Matagal na itong si Henry gumagalaw Yes, Your Honor. sa customs. During that time, Your Honor, at saka may mga tao naman. Meaning, Mr. Chair, matagal na itong si Henry nangangalakal dun sa loob ng customs. Negosyante, Your Honor. So, palagay mo, Jimmy, Mr. Chair, itong si Henry, nandun pa ito, nangangalakal pa ito dun sa loob ng customs o nung pagputok nitong magnetic lifter, huminto na rin ito. That is what I would like to verify, Your Honor, dahil wala na nga po akong connection sa labas nung makulong ako. In this connection, Mr. Chair, hindi po natin makuha yung totoong pangalan nitong si Henry, pero he's one of the main actors dun sa affidavit ni Jimmy. May I request the COMSEC to invite na lang yung president ng Brokers Association sa Customs or whoever na may link natin itong si Henry. Importante ito kasi itong unang contact ni Jimmy Guban. He's the first person na natransact niya para mabuo itong pagpasok ng magnetic lifter. But at this point in time, we really don't know who is this Henry. Baka naman po alam, ano ba to? Broker ba to, Jimmy? Influencer din po. Pwede, nagpipinance. But anyway, Your Honor, pag nandito po ako siguro sa labas with the help of po ng kagalang-galang na to, sabi ko nga, I can contact siguro ngayon. Then pwede ko yun makiusap at pakiusapan po na samahan ako dito sa Kongreso. So, Mr. Chair, hindi mo talaga alam, Jimmy, kung ito broker o fixer lamang. Your Honor, mas madali na fixer para maintindihan. Nagpipinance,
nagne-negotiate, nagtatransact, pero hindi Eh, sila... sinong kilala mo na kilala itong Henry? Na sa tingin mong kilala itong si Henry? Marami po, Your Honor, pero doon na lang po muna ako mag-ano kay Mr. Henry, Chinese. Kasi Yun na nga, marami pong kailangan broker. natin. Anyway, we will try to conduct a further investigation and then probably during one of these days, uupuan natin po yan para makuha talaga natin. We will seek help from the customs itself. We will seek help from the Brokers Association para matunto natin itong si Henry. Apo, Your Honor. Okay, Mr. Chair, Jimmy, sunod po natin yung ito ay talaga ang pinaka-importante na tao dito sa mga personalidad na sa affidavit mo. After nakilala mo si Henry, pinakilala ni Henry sa'yo yung First District Councilor Nilo Abellara Jr. Ito yung si Apo, Your Small. Honor. Saan po kayo nagkita? In fact, Your Honor, sa bar. Saan? Sa bangko? Bar. Bar, Sa restaurant bar. So, nag-facilitate nito, to put it in context, si Henry nag-imbita sa'yo, nag-set ng appointment, nagkita kayo dun sa bar Opo, Your Honor. ni Small. So, nung pag-upo ninyo, pag-usap ninyo, pag-meeting ninyo, sinabi na kagad niya sa'yo na may ipapasok kaming kargamento. Your Honor, kwento-kwentuhan muna. Kunting pakilala, ano siya sa Davao, sino siya sa Davao, anong trabaho niya, anong magagawa Jimmy, niya sa Mr. akin. Chair, sa first meeting ninyo, hindi pa niya sinabi na magpapasok sila ng kargamento. Sinabi na po, kaya lang mahaba po yung meeting namin. Halos sinabot kami madaling araw. So, yun na nga. Pero at the end of the day, dun sa dulo, sinabi na niya na ang pakay niya sa'yo, magpapasok sila ng kargamento. Opo, Your Honor, at saka tulungan din si Henry. Okay, humingi ng tulong sa'yo, Jimmy. Apo. Ngayon, yung unang meeting ninyo, binanggit na ba niya si Michael Yang, Pulong, o si Mans? Binanggit na ba niya? Hindi pa. Your Honor, yan po ang nare-represent niya eh. Hindi, pero doon sa meeting nga Binanggit ninyo, niya po. Binanggit na niya. Yes, Your Honor. Sinabi niya na ito ay ang magpapasok nito, itong tatlo ng itong kargamento. Opo, Your Honor, binanggit niya kung bakit siya nando doon. Representative siya ng mga taong yun, Your Honor. Doon sa pag-uusap ninyo, Jimmy, Mr. Chair, wala ba siyang binanggit na, Jimmy, ito, magpapasok tayo, negosyo ito, commercial ito, meron ka dito. Wala naman siyang binabanggit na ganon. Your Honor, nakakatakot po, kaya ang usapan na lang namin, biruan na lang. Kaya tuloy lang ang transaksyon nila, tuloy ang ligaya, hindi na po kami nakikialam kung ano meron doon. So pagkatapos ng first meeting ninyo doon sa bar, Jimmy, Mr. Chair, may sunod pa na meeting na nangyari. Opo, Your Honor. Konting kwentuhan ulit, konting bar ulit. Ayun ang Mga kwentuhan. tingin mo, kung maalala mo pa, Mr. Chair, mga ilang meeting ang ginawa ninyo? Your Honor, about 3 times, 2018, siguro ko, isa o dalawa. Mula pa 2017, Your Honor. Mga tatlo o So mga apat. tatlong beses. Opo, Your Honor. Sa tuwing magmi-meeting kayo, Mr. Chair, palaging nandyan yung Henry. Opo, Your Honor, dahil siya po ang nag-i-invite. Mr. Chair, in this case, we have already established in this hearing, based on the testimony of our resource persons, that this small or Councilor Nilo Abellara played a big role in the facilitation of the entry of this drug. So therefore, Mr. Chair, may I request the committee to invite Mr. Councilor Nilo Abellara. I don't know kung councilor pa ito. So, be put it in record that this representation would like to invite Mr. Nilo Abellara Jr., Mr. Chair. Yes. So later on, we will be putting all these personalities that we're going to invite. Hindi, si Abellara identified na talaga ito eh. So, okay. Ito talaga, ito po, Mr. Chair, ang ka-meeting talaga ni Jimmy. Is that a motion? Yes, I move that, Mr. Chair, I move that we invite Mr. Nilo So Abellara Jr. There's a motion to invite Councilor Nilo Abellara Jr., Abellara Jr. I second. also known as Small. Also known as Small. So, I second the motion. there's a second motion. Any objection?
Hearing none, the said motion is now approved. Mr. Chair, Jimmy, isa pong Wait. Yes. You want to interject, no? Mr. Chair, we made a statement a moment ago that we are going to make a motion later on of all of those that have been mentioned to be invited. So may I request that we, for a while, set So we'll be aside and asking make the motion later on. Congressman Pimentel to first refrain from inviting and having a motion to invite those personalities, because after the interpellation of all the members who want to ask questions, we will be moving to invite all those personalities. Okay, I agree with that. So, pero since it's an omnibus motion, Mr. Chair, pero kailangan identified natin yung mga imbitahin natin. So, this representation would like to invite, be included in the omnibus motion, si Mr. Bidasto Cabral Baracuel. Mr. Chair, be put it in record na isa ito na personalidad na imbitahin natin. And then si Mr. Pony Chen, Mr. Chair. Pony Chen. The omnibus motion eh. Isa po isama na nila doon. The omnibus motion did not mention the personalities. Comsec, please take note of the names of the persons that the committee will invite in our next committee hearing. And we will make that motion and approve the same at the proper time before we adjourn this committee hearing today. Okay, thank you, Mr. Chair. May I proceed? Jimmy, binanggit mo, nung nag-meeting kayo ni Small, sinabi niya talaga sa'yo na ang ang magpapasok dito business partner niya. In this case, Michael Yan, Pulong Duterte, and si Manscarpio. Talagang binanggit niya yung pangalan, or was it just implied? Direkta bang sinabi yung mga pangalan talaga sa'yo? Binanggit niya po mga pangalan na yun. Ilang beses dun sa meeting ninyo? Dun sa 3 beses na nag-meet kayo, 3 beses niya binanggit. Alam niyo po, pag nagmi-meeting kami yan, inaabot kami ng alas 5. Ako umaalis na, sila nandun pa. Kasi ang sabi niya lagi, alas 7 pa ako babalik dahil sila nagiinom pa at saka yung dalawa. So, umaalis na ako. Yun lagi, halos magdamag, hindi yung oras na po yun na magkakasama kami, yun lagi ang usapan. Pero, Mr. Chair, and for the benefit of everyone, ako ay naniniwala talaga dito sa statement ni Jimmy Guban. Bakit po? Itong si Small is very close. Councilor po ito ng Davao. So she is very close to the personalities na binanggit ni Jimmy Guban. So in that note, I really believe his statements. Ngayon, thank you po. Wala bang pagkakataon, Jimmy, na sa mga meetings niyo, hindi kayo nagkita ng mga business partners ni Small? Your Honor, ako na po ang nag-a-avoid. Kasi bilang empleyado, at regular po akong empleyado ng customs, iniiwasan ko po na ma-influensya na ako tang todo ng administrasyon na yun. Kaya po, sabi ko, tama na, okay na kako, nag-uusap na tayo eh. Okay na kako yun, sabi ko, kaibigan. So normal na po, di na po ako nakikipano na makaharap po sila. Hindi naman po nagkaroon ng pagkakataon na kayo ay kinasusap ng 3 business partners niya? Hindi. O, hindi po. Matapos yung meeting ninyo, dito sa affidavit nimo, Jimmy, sinasabi nyo na ilang beses kayo tinawagan ni Small. Yes, Your Honor. So, after nung meeting ninyo, wala na-out na si Henry, si Small na talagang tumatawag siya direkta. Opo, Your Honor. Pag may nalalaman kagad sila na information that I will be working with those container that was released or missing, yun na kagad. Dahil alam po nila na operatiba po ako ng CIS. I have a team, I am handling a team. Team leader po ako, nagtatrabaho po ako sa bureau. Mga nakailang tawag po siya, Mr. Chair, si Small? Marami po, kaya lang yung cellphone ko sa loob ng 5 taon, wala na po. Kung di lang po sana nasira at nakulong ako, masabi ko po kung ilang bisis tumatawag So sila. in short, Mr. Chair,
itong si Small or Councilor Nilo, ito talaga ang ikangang sundalo. Ito Apo. talaga ang nag-facilitate in behalf ng tatlong business partners niya. So kailangan po, Mr. Chair, na ito ay sumipot doon sa next hearing para malaman. Since ito naman po binanggit ninyo during the hearing at doon sa kaso, Jimmy, bakit hindi na isama itong si Councilor Abellera doon sa kaso? Very clear naman siya nag-facilitate. Your Honor, wala naman po sa kanila. Ako po ang kinasuhan eh. Kami ang kinasuhan. Wala po sila, Michael. Hindi ko pa po nilalabas yan during that time. Then, Mr. Chair, that is a big injustice to Jimmy Guban, considering na ito talagang may kasalanan. Wala ka namang kasalanan rito. Ngayon, Mr. Chair, puntahan natin yung Bidasto Cabral Barakel. Kasi ito naman po yung consignee, hindi po ba? Opo, Your Honor. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, nakausap mo ba itong si Barakel? Nakausap ko po yan sa Tropon, si Hernan Abarrio. Doon pa sa Calapan City sila. Personal mo po ito nakausap? Si Hernan Abarrio po ang kumausap dahil wala na po kaming oras noon dahil si Hernan taga roon din sa Calapan. Inamin po ba niya nung nag-usap sila na siya talaga ang consignee nung magnetic lifter? Your Honor, sa testimony niya po, doon sa Senado, inamin niya po mismo. May tiis-in po yun. Sa susunod po siguro, Your Honor, madadala ko po yung copy ng Blue Ribbon Committee hearing. Nandoon po ang tanong mismo, tanungan nila. At sinabi rin po ng chairman doon na dapat pailanan ng kaso. Tignan Nandoon mo, po yun, Your Honor. Mr. Chair, based on the testimony of Jimmy, inamin ni Baracuel na siya talagang consignee. So that is why there is really a need for this Baracuel to appear on this during the next hearing. Itong si Pony Chen, nakausap mo ba ito personal, Mr. Jimmy? May din po, Your Honor, doon sa pagpunta ni Hernan Abarrio. Ano naman ang role nitong si Pony Chen, Mr. Chen? Yun, Your Honor, yun yung gumamit kay Mr. Barakel ng pangalan. Bali siya ang kausap dito para ayusin ni Barakel ang kargamento at sa kanya ang ginamit na pangalan. Yung Bicaba Trading ay pangalan ni Bidasto Cabral Barakel. Si Punichin ang nakiusap sa kanya. Dito po tayo kay Deputy Collector Mangawang, Jimmy. Personal mo ba ito na nakausap? By phone po, Your Honor. Nung tumawag po yan sa akin nung gabi, at doon ko rin po naalaman na yung nga ang tumatawag din sa akin, si Benny Antiporda. Hindi po kami nag-uusap niyan kahit po kapareho kaming empleyado ng customs. Anong gusto niya? Gusto niyang pakawalan yung shipment? Wala naman pong sinabi, kundi yung kargamento lang na tungkol doon kay Benny Antiporda. Sandali, ulitin mo nga, Mr. Jimmy. Ano ang pakay ni Deputy Collector Mangawang? Kasi itong si Deputy Collector Mangawang, I understand, is still with the Bureau of Customs. Yes, Your Honor. In fact, I think the Deputy Collector Mangawang is now a full-fledged collector yata eh. Opo. So, before I invite her to this hearing, gusto kong malaman sa iyo, ano ba talaga ang sinabi niya? Gusto lang naman niya nakausapin ko si Benny Antiporda. Dahil hindi ko po kilala si Benny Antiporda. So, nagkausap ba kayo ni Benny Antiporda? No, Your Honor. Hindi ko po nasagot yung telepono niya. Hindi ko rin po siya tinawagan. Pero di ba sabi ng Paul Gutierrez tumatawag sa iyo? Yun nga po, di ko po siya, wala pong sinabi sa akin, kundi sinabi ni Paul Gutierrez na si Benny Antiporda ay magkasama at saka si Michael lang sa National Press Club. So hindi kayo nagkausap mismo ni Benny Antiporda? Hindi po. So in this case, Mr. Chair, at this point, we cannot invite Benny Antiporda because he has no direct link yet to Jimmy Guban. Yun na lang muna ang itatanong ko. Next hearing, kailangan natin matanong na yung mga personalidad so that we can have a overview kung ano talaga ang nangyari kasi nandito na yung mga personalidad. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The next to interpellate is Congresswoman Janet Garin. You have 5 minutes. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang hapon sa lahat at magandang hapon sa iyo, Jimmy.
Unang tanong ko lang, nasabi mo na ikaw ay 17 years na sa serbisyo. Tama po ba? Sa Bureau of Customs po, Your Honor. Pero makakatagal na po ako Yeah. sa gobyerno. Pero 17 years ka sa Bureau of Customs. Sa Bureau of Customs alone, Your Honor. Sa tagal mo sa Bureau of Customs, ito ba ang unang pagkakataon na merong alleged na mga tawag, impluensya na ginagamit na nanggagaling sa Office of the President or people related to the Office of the President? Your Honor, thank you very much. That was the first time sa buong buhay namin na operatiba na may nakikialam na anak mismo ng presidente. Ibig sabihin, base doon sa allegation mo, if we believe and if we can confirm the allegation, kung ikumpara mo ang iyong eksperyensya sa 17 taon sa customs, and where were you before that? Your Honor, I was with the CIS, Sa CIS? Customs. Then, Before customs? Bureau of Customs, Your Honor, I was assigned from the beginning. I was already Okay. at the CIS. So 17 taon mo sa Bureau of Customs, sa ilang presidenteng dinaanan mo? 3 ba o 4? 3 presidenteng nadaanan mo or 3 administrasyon? 4? 4. President Lord. Can you say that this is somehow irregular? Hindi Very irregular, pangkaraniwan? Your Honor. Okay. Nasabi mo na merong tumawag, may nagpakilala sa iyo sa isang bar at ipinakilala ka kay Councilor Nilo Abellera Jr., kay Small. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Paano mo naman nasabi na si Councilor Small ay merong link kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte, at kay Attorney Man Scarpio? Your Honor, siya mismo nagsasabi. Sa tingin mo ba himself. kapanipaniwala siya? Yes, Your Honor. Ito ba ay isang beses lang na pag-uusap? Kasi sa statement sa affidavit mo on number 4, you made mention of always. Pag always ba, once a month, twice a month? Sa nangyari po, please enlighten us. 3 times o 4 times, Your Honor, kami nag-meet. Yung calls, several calls. Approximately ilang beses po sa isang buwan? Maybe twice. Or once a month, thrice. 1 month. to 3 times. Sabihin na natin, umaabot ba ng 5 times a month? Mga 3 to, well, pwede, Your Honor, 3 to 5 times. 3 to 5 times a month. At direkta mong nakakausap si Councilor Small? Yes, Your Honor. Nakita mo na po talaga siya sa personal? Ay, nag-meet kami, Your Honor, 3 times or 4 times. Okay. Sinabi mo rin dito sa affidavit mo na claim ni Small na siya ang partner at trusted ng 3 tao na malalaki. Ibig ba sabihin, may aligasyon na si Michael Yang, si Congressman Pulong, at si Attorney Man Scarpio ay magkasosyo? Magkakasama, Your Honor. Ano pong Silang ibig tatlo. sabihin ng magkakasama? If we translate it to a business entity, Magkasama sila sa pag-impluensya para mapabilis ang transaksyon sa Bureau of Customs. so parang tinitingnan mo na sila ay influencer, parang Yes, ganon. Your Honor. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron kang mga bodegero at pahinante na nagsasabing ang illegal drugs ay mixed up with said shipments. Can you expound on that pag sinabi mong mixed up? Yes, Your Honor, kasi yung mga missing containers, may mga dinadalaw kaming kung saan yung dinala. Magtataka na lang sila ang bilis ng babaan, alisan, paglipat ng kargamento at nakikita nila na iba ang laman. Then, sinasabi na wag na kayo maingay ha. O yun na yan. Ito sa amin na to, bahala na kayo, bayad na kaagad. Your Honor, Okay. always yan sa mga bodigero. Ngayon, sinabi mo na 3 to 5 times a month ka tinatawagan. Yung mga tawag ba na ito ay related doon sa mga shipments sa customs or hindi? Related po sa mga sa customs. Pag tumatawag po ba, napipinpoint po ba ang possible containers and or shipments o hindi? Your Honor, no, dahil hindi mo kaya bilangin kung ilan ang nilalabas nila per week.
Hindi, ibig ko sabihin, kapag tumatawag sila, ang tawag ba ay talagang yung intensyon ay tumawag para sa specific shipment or container, or baka naman tumatawag sa'yo at sinasabing, pare, punta tayo sa bar. No, Your Honor, sabihin nila na may containers kami. Marami yun. Then, So ang tawag is very specific for certain shipments and containers. yes, hindi ko na po kinukuha, sinasabihan ko na lang, pare, okay na, hindi naman kailangan nyo ako tawagan. Hindi naman kami nakikialam ng mga Follow-up shipments. question, Your Honor. Ito bang mga containers or shipment na ito na itinatawag for facilitation ay kasama sa mga nahuhold or tawagin nating suspicious containers? Yung iba ho, na-hold, pero pag sa kanila ngayon nga po ang iniiwasan kaya tumatawag para walang ma-hold. Kaya pag sa kanila, dire-diretso yan. 100 containers, dire-diretso. So ang ibig sabihin ng luwagan ay ipikit mo lang muna yung mata mo? Ganun po ba? Yes, Your Honor. Pero yung pangamoy mo at pandinig mo ay bukas. Alam mo namin ang nangyayari, pero wala na dahil merong impluensya na napakalaki at napakahirap banggain. Okay. You also mentioned of overstaying cargoes. Can you laymanize to all of us? Ano po bang ibig sabihin ng overstaying cargoes? At dito kasi sa iyong affidavit ay parang nag-i-imply na kapag overstaying ay tila meron siyang laman na illegal. Yes, Your Honor. Hindi naman totally lahat dahil minsan kulang ang papilis kaya nag-overstaying, nag-aamienda. Pero most common pagka-overstaying, ibig sabihin po niyan, sana tama pa ako, hindi ko nabasa ang batas, ang memo, pero more than 30 days. All shipments coming from or coming in must be accounted for. Bakit hindi lumalabas at tumatagal sa yarda? Kaya ho maraming container na natatingga. Dahil yan po yung mga overstaying, ang gusto nilang gawin kung anong gustong mangyari, yan yung mga pinapalusot, walang papeles, yung sabi ko nga kanina, siniswing, yun yung mga missing container, pag nakachimpo, palalabasin nila. Linawin lang po natin ulit ha. Pag sinabi mo, kasi dito sinasabi mo, may pinagdudahan kayo na overstaying cargoes under VECABA trading shipment. Ang ibig po ba sabihin nito, overstaying, kapag ang isang cargo or the certain cargoes are overstaying, it simply means pwede na siyang pikit mata ka na. Yung ba yun? No, Your Honor. Ibig sabihin po, walang naglalodge ng entry, walang nagpo-process ng dokumento niya sa Kaya loob nga. ng 30 days ng Bureau of Customs. Sometimes magiging suspicious ka na bakit walang gumagalaw sa kargamento na yon. Bakit hanggang nandoon pa? Parang ginagawa siyang ghost. Yes, Your Honor. Okay. So, ang overstaying cargoes are actually real cargoes but are transformed into ghost cargoes. Nangyayari pag nawala na. Nandiyan siya, pero kunyari, hindi nyo nakikita. Okay. Moving forward, may sinabi ka kasing politiko na kalaban. And earlier you mentioned that it was former Senator Sonny Trillanes. Yes, Your Honor. Can you expound on this? Ano po ang naging circumstansya? Your Honor, nung nandun na ako, from NBI, alam niyo, Your Honor, when I was arrested ng NBI, headed by then Attorney, I think, Dimaano, sinabihan niya kagad ako na ako may direct link, may direct line kay Secretary. Kung anong gusto mo, sabihin mo. Sabi ko, for what? Teka, paki-expound po. Sinabing may You have direct 1 minute. line kay May direct Secretary. line siya kay Secretary, yung nag-aresto sa akin. Sa Secretary sino po? Department of Justice. Okay, sinabi na may direct line kay Secretary, dalawa ang naging DOJ Secretary, Secretary Aguirre and Secretary Maynard Guevara. During that year, Your Honor, Maynard Guevara. Okay, sino ang connected kay Secretary Si Maynard? Attorney Dimaano. NBI po, team leader ng NBI Port NAIA. Ano ang naging kautusan nila sa'yo? I-serve yung warrant. Then kung may kailangan ako, sabihin ko kaagad at may direct line siya kay Secretary. Ano ang relationship doon sa kay former Senator Sonny Trillanes? Your Honor, binabasa ko na meron silang gustong gawin na hindi nila ako madiretso na mag-alabikoy.
Dumating po ako sa NBI, ganun din ang sabi nila sa akin. Hindi po ako nag-o-offer. Kasi anong i-offer ko sa kanila? Na may sasabihin ako. Hanggang sa paulit-ulit po kami wala po akong sinasabi. Hanggang sa, nung dinala na nila ako sa jail, tinorn over ako sa jail, after the trial, naisipan kong tumawag. Dahil tumawag ako, dahil may mga padala akong sulat, dahil siyempre gusto kong lumabas. Sabi ko, WPP ako, bakit ka ako nakakulong ako? So, papadala po ako ng sulat sa NBI kung paano nila ako matutulungan. Yung pala ang gusto nila ay pumirma ako sa report na gusto nila, nakasama si ex-Senator Trillanes. Anytime kukunin nila ako kaagad. Ibig sabihin, may lumapit sa'yo from NBI at yung NBI na yon ay nag-name drop at sinabing malapit siya kay Secretary Maynard Guevara at meron silang report na pinapapirma sa'yo at dun sa report, parang sinasabi na idamay mo si Senator Sonny Trillanes. Your Honor, hindi po si Atty. Di Maano hiwalay na. Nag-2 months na ako sa NBI, nahuli na ako ni Atty. Di Maano, nalabas na ako sa NBI, napunta na ako sa jail. So ibang tao na po yung kausap ko doon sa NBI. Isang deputy director na po ng NBI. Okay. Hiwalay na po yung kay Atty. Di Maano. Ang ibig mo sabihin ay nagkakaroon ng deflection. Opo, Your Honor. Congresswoman Garin, your time is up. Okay, let me wrap up, Mr. Chair. Mr. Chair, nasabi mo kanina nung ikaw ay nagbibigay ng iyong affidavit na madaldal si Michael Yang. Tama po ba? Maano po? Madaldal? Hindi po, si Abellera. Si Abellera Opo. madaldal. Opo. Okay. Sa pananaw mo, si Michael Yang ba, kung hindi siya ginawang presidential economic advisor, ay magkakaroon ng ganitong impluensya o hindi? Your Honor, kahit na hindi siya gawin dahil may impluensya siya kay Pulong. So magkakaroon ng impluensya pa rin sa Bureau of Customs dahil yun ang negosyo nila. Nagkaroon po tayo ng celebrated na war on drugs. At narinig niyo po ito sa mga balita. Sa pananaw niyo po ba, bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Lutang at ang dami. Naglabasan po during the time, green tea, red tea, plus purong tea, pero shabu. Mas dumami po ang sinasabi lang po nila na wala, pero mas marami pong supply sa market during those times. Unlike today na kahit pa paano nababago, nararamdaman ng taong bayan na yung tao ngayon ay kumukunti ang addict ang gumagamit ng shabu. So, Mr. Chair, to wrap up, there are 3 take-out points here that I would personally like to request that this Quad Committee pursue. Yung una-una po, if we can document na mas marami ang pumasok na kasabay nung war on drugs, maraming pinapatay na maliliit na tao, yung pala marami ang pinapapasok, baka pwede tayong matulungan ni Mr. Jimmy Guban dahil alam niya ang proseso. Pangalawa, nakakabahala po na tila napunta ang pananaw natin dito sa mga maliliit na taong pinapatay, pero apparently, nagkakaroon ngayon ng testimonya na maraming itinuturo at nasisira ang buhay nila para pagtakpan kung sino man ang talagang nasa likod ng ito. Third and last, Mr. Chair, I believe that we need to look into the process of how these missing containers or yung bang totoong container, kung sinabi ni Congressman Baronda, shabulized, dito naman tatawagin natin multolized containers. Totoong container, ginawang multo, hindi mo makikita pero mararamdaman mo, mafe-feel mo, at maririnig mo ang mga bulong. With that, Mr. Chair, we trust in your leadership that this Quad Committee will leave a legacy to the Filipino people wherein there is a real drug war and real criminals are the one that are made accountable. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Green. The next to interpolate is Congressman Sergio Dagook. You have 5 minutes.
Yeah, for the information of the members, Congressman Dagoc is the last interpellator on the issue of Mr. Guban, so that we can pursue other issues after the Guban's testimony, because we have invited several resource persons for today's hearing. So, since there will be more hearings to be scheduled by the Quadcom, we will probably be able to ask questions that have never been asked today in the subsequent hearings of the Quadcom. So, Congressman Dagoc, you have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, supposed to be my interpellation will be on Pugo. However, with Mr. Guban, I have some clarificatory questions habang nandito siya. Nung tinanong ka, Mr. Jimmy, in one of the members of the committee kung ilang taon ka na sa Bureau of Customs, ang sagot mo ay 17 years. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Nung tinanong ka din kung is this the first time in your 17 years sa Bureau of Customs na mayroong nag-intervene sa inyong huli, ano po yung sagot mo ulit? Only the past administration, Your Honor. Doon lang po ako naka-experience. Ano yung sagot mo? First time na nakalimutan ko lang. First time po, Your Honor, na kausap kami ng ganong nag-i-influensya sa mga importation sa Bureau of Customs. So, in as far as yung nag-intervene at nag-influensya, this is your first time na parang malapit sa presidente. Ganon po ba ang ibig mong sabihin? Malapit po saan po? Malapit sa presidente. Ganon po ba ang ibig Yung mong sabihin? nag-influensya po, malapit sa presidente. Ang ibig po bang sabihin yan, noong una, mayroon ding nag-intervene pero hindi lang malapit sa presidente. Ang ibig kong sabihin, marami ka ng karanasan na may nag-influence, nag-intervene sa mga huli nyo. Pero hindi lang malapit sa presidente. This is the first time lang na yung nag-intervene ay malapit sa presidente. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. So, ang ibig po ba ding sabihin nun, sa 17 years mo, marami ng mga huli ninyo na naariglo dahil may nag-influensya, kahit hindi malapit sa presidente? Your Honor, wala po. Tinitingnan lang, kinokorek lang ang mga importation. Kung may diferensya, makikiusap na ito magsasabit kami ng papilis, but not as an influence to facilitate the easily release of the containers. So, ibig sabihin, may nag-influensya noon, hindi malapit sa presidente, hindi nyo pinagbigyan. Ganun po ba yon? Hindi po, Your Honor. Sinusunod po namin ang proseso. Ano po ba, Mr. Guban, yung proseso? Sabi mo kasi kanina, maraming mga overstaying. At nung tinanong ka, ano yung mga overstaying container, ang sagot mo, kung hindi ako nagkakamali, sa narinig ko, walang mga dokumentasyon. Hindi nyo alam kung sino ang mga consignee. Tama po ba yon? Opo, Your Honor. Ibig sabihin po ng overstaying, nandoon na yung cargo sa isang port. Halimbawa, MICP, nandoon na lumalagpas ng more than 30 days na walang nagpo-process ng papel. Kaya hindi malaman kung kanino or sino ang consignee ng particular na container na yan or shipment. Kaya sumusobra ng 30 days na dapat ay ina-account kung sino at paano nakarating yung container na doon at bakit walang nagkiklaim. Mr. Chair, this is in aid of legislation. Siguro, one of the recommendation would be, tingnan natin yung proseso ng customs. Bakit maraming mga ganyan na undocumented? Dapat kung sino yung nagdala niyan, mga cargo ship, no? Mga importer, na anong barko yung nagdala, dapat may imbestigahan. Kasi sa pagkakaalam ko, normally, wala namang barko na magkakarga ng mga container kung not documented yung karga na yan. So,
there is a problem in the process. If that is true, there is a problem. Bakit makarating dyan yung mga container na yan kung wala naman palang dokumentasyon? Sa pagkarga pa lang sa barko, medyo imposible na undocumented yun. Mr. Jimmy, Yes, sir. sabi mo, nung dito sa affidavit mo, nung nahirapan kayong buksan, yung ano na yon, yung cargo na yon, nag-report ka kay General Quinto. Tama po ba? Your Honor, sinabi ko po kay General Quinto dahil siya po ang aming Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. By the way, ano po yung specific na plantilla position mo sa Bureau of Customs? Your Honor, I am an intelligence officer, and during that time, Your Honor, I was the chief ng Customs Intelligence and Investigation Service ng Port of Manila. Mr. Chair, ilan po ba yung tauhan mo nung time na yon? Around 17 or more than about 30, Your Honor, plus the unorganic, casual, contractual, or more than 30 plus. Mr. Chair, sino po yung pinaka-head doon sa section or whatever is that office wherein pinamunuan mo? Sino yung pinaka-head mo? Your Honor, from my position, ang kasunod na po nun ay Intelligence Division Chief, then Director. But sa akin po, ako po ay directly reporting to the Office of the Director, kay Director Albani po. So sino yung director na nakaupo noong time na yan, Mr. Chair? During that time, Your Honor, it was Director Albani. Pero nag-ano siya, din pinalitan ni Director Tasio. Mr. Chair, bakit ka, nung nahirapan kayong buksan, bakit ka nagre-report kay General Quinto? Hindi doon sa hipi mo. No, Your Honor, General Quinto, wala doon ang director namin. He was our Deputy Commissioner. Mas mataas po kaysa sa director. Kasama ko po kasi. Siya po ang sumama doon sa port at siya po ang Deputy Commissioner for Intelligence Group. Doon po, mas mataas po sa director. So, pwede ba yun? Pwede ba yun na i-bypass mo yung, Mr. Chair? I-bypass mo yung hipi mo sa section ninyo? Your Honor, during that time, wala po yung director. So, General Quinto was there. Itong allegation na si Vicaba Trading owned by Vedasto Cabral Barakil under Maria Lagrimas Katipan who are business dummies ni Mr. Punichin. Paano po nyo nasiguro na dami itong kumpanya na to ni Mr. Punichin? Your Honor, umatin po yan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. At tinanong at inamin niya na siya ang kinausap ni Punichin para maging dami. At siya ang may-ari ng Vicaba Trading, inamin niya rin po. Mr. Chair, gusto ko lang malaman yung pinanggalingan nitong allegation na to para magiging pulido yung sinumpaan mong salaysay. Noon bang sinumpaan mo to ngayon ay based on the account after the hearing of the Blue Ribbon Committee or based on your account nung nangyari actually yung pangyayaring ito? Your Honor, yan po yung pangyayari na katotohanan na ginawa ko ngayon. Hindi. Kasi ang sabi mo, Mr. Chair, kaya mo nasabi na business dummy ni Mr. Punichin itong Vicaba ay dahil doon na-deboard sa hearing sa Blue Ribbon. So, ang ibig po bang sabihin yan, hindi ito based on the account nung nangyari itong kaso na to bago nag-Blue Ribbon? Doon po, Your Honor, bago pa po mag-hearing, alam na namin na yan. Ngayon, pag-hearing, mas lalo po namin napatunayan na kanya talaga yung shipment na yon na Vicaba Trading. Please wrap up, Congressman Yes, Dago. Mr. Chair, final question na lang.
linawin ko lang, itong statement mo na dami ni Mr. Punitsin, itong Bicaba, ay nalaman mo na nung time na nag-investigate kayo sa Bicaba. Yes, Your Honor. Itong mga documents na to, mga information, ay nasa posisyon mo pa hanggang ngayon. Your Honor, pwede ko pong hanapin, pero that will also be attested during the hearing ng Blue Ribbon Committee. Pero pwede ko pong hanapin, Your Honor. Mr. Chair, finally, I would like to manifest, kasi yung line of questioning ko sana ay sa Pogo, I would like to manifest that in the next hearing, the Department of Labor and Employment in the Provincial Officer of Dole and the Regional Officer of Dole were on the provinces and regions that we are investigating Pogo should be invited. The officers also, provincial and regional of officers of PhilHealth and the Social Security System. Kasi this is again in the aid of legislation. Nangyari yung mga Pogo na yan dahil marami tayong agency na hindi ginagampanan yung kanilang tungkulin. Katulad ni Pagcor, next hearing na lang, no? Kasi hindi ko nagustuhan yung paulit-ulit na scapegoat ni Pagcor, Mr. Chair, for the record, na hindi namin sinisitayan because wala silang lisensya. Ang amin lang minomonitor ay yung may license. Hindi ko po matatanggap yan, Mr. Chair, kasi kung ikaw nagkakanda ka ng, nag-ano ka ng parte, ang inasikaso mo lang pala yung mga imbitado mo. Ngayon, hindi mo sisitahin yung mga intruder. So, medyo, hindi katanggap-tanggap yung sinasabi ni Pagcor na hindi namin pinakialaman yan kahit nakita namin doon nung nag-inspect sila speaker, yung Quadcom, ay may mga nakita doon na ibang building. Bakit hindi nila monitor? Ang palaging sagot, ito lang kasi ang may license. Yung mga nakita namin walang license, pwede ba yan? Kayo yung agency mandated by law, as you claim na kayo yung mandated by law. Bakit hindi ninyo pinalicense, ni-require? So, I could not accept that, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair.